umaga po sa bawat isa. Ako po ay masaya at alam ko na kasama namin kayo kahit nasaan man kayong lugar at nakikiisa sa ating Sunday service. Ngayong umaga po na to, tayo po muna ay magsimula sa ating pananalangin. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at tayo manalangin. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Salamat o Diyos sa panibagong umaga, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat sa kapahingahan, Panginoon, sa kalakasan na patuloy naming nararanasan, aming Ama. Salamat patuloy sa pag-iingat mo, sa proteksyon, Panginoon, sa provision mo, Lord. Salamat, Panginoon, kasi Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon. Ikaw yung Diyos na tumutugon ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Ngayong umagang to, Panginoon, wala kaming ibang naisin, Panginoon, kundi maibigay sa iyo, Panginoon, yung pinakamainam naming pagsamba. At nawa, Panginoon, maging mabangong samyo sa iyong harapan ng lahat ng aming gagawin. At Panginoon, patuloy na hawakan mo, Panginoon, ang bawat isang tatayo ngayong umagang to, Panginoon. Pagtagumpayin mo sila, Panginoon, sa lahat ng gagawing paglilingkuran sa iyo, aming Diyos. And we are praying, Panginoon, na nasa ang lugar man, Panginoon, ng aming mga kapatiran, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong salita, abutin mo sila, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, at nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, na nanonood, naririnig, Panginoon, ang aming service, Panginoon, ay mapagpala, Panginoon, at maranasang patuloy, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Panginoon, patuloy, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, aming Ama, at hindi matatapos ang araw na to, Panginoon, na hindi namin naririnig ang tinig mo, Panginoon, ang mga nais mong maihayag, Panginoon, ngayong umagang to. We entrust to you everything, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Ikaw lamang maluwalhati, Panginoon, ngayong umagang to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po may isi-share lang po ako sa inyo bago tayo magpasimula sa ating pananambahan. Sabi po sa 2 Timothy 2:15, the Message version po itong kinuha ko. Sabi po dito, concentrate on doing your best for God. Work you won't be ashamed of, laying out the truth plain and simple. Sabi po sa Tagalog, itoon ang pansin sa paggawa ng iyong makakaya para sa Diyos. Magtrabaho na hindi ka mahihiya, na inilalagay ang katotohanan na payak at simple. Sabi dito, your best for God. Sabi nga dun sa ibang translation, do your best for God. Sana po sa ating mga buhay ay patuloy nating ginagawa yung mga bagay ng pinakamainam at may kahusayan with excellence. Yung tinatawag ng excellence nila, no? Na may kahusayan. Bakit po ba? Kasi ang Diyos, ang nais niya sa atin ay yung pinakamainam. Ang nais niya sa atin, yung pinakamaganda, yung pinakamabuti para sa atin. Yan ang ninanais ng Panginoon sa atin. Sa aawitin nga natin, sabing ganun, ang ginagawa daw ng Panginoon, yung best para sa atin. Kaya sana tayong bawat isa, ang ninanais nating patuloy na ginagawa ay masuklian lahat ng kabutihan ng Diyos sa atin. Lahat ng best na ginagawa ng Panginoon sa atin. Maisuklian din natin na may kahusayan, okay, na may pinakamainam with excellence sa lahat ng ating ginagawa at sa ating pamumuhay. Kaya yung ngayong umagang to, ibigay natin yung best na pagpupuri, yung may kahusayan na pananambahan, yung may kagalakan, hindi tinatamad kahit nasaan po muna kayong mga lugar. Huwag tayong mapipigilan ng lugar, ng mga tao para ibigay natin yung pinakamainam na pagsamba, yung may kahusayan na pagpupuri sa Panginoon ngayong umagang to. Kaya ang lahat po ay inaanyayahan ko, tumayo kahit nasaan mang lugar kayo ngayon at samahan niyo po kaming manambahan, magpuri, umawit, at patuloy na ibigay yung pagluluwalhati at pasasalamat sa Panginoon ngayong umagang to.
all to you. I give my all to you. You give your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Praise you, praise you. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. There's no one. There's no one. There's no one like you, Jesus. And I live to worship. And I live to worship you. And I give my all to you. Give my all to you. You give your best for me. And I live to testify. I live because you died. And I give my all to you. You give my all to you. You give your best for me. And I live to worship. And I live to worship you. And I give my all to you. I give my all to you. You give your best for me. And I live to testify. I live because you died. And I give my all to you. You give my all to you. You give your best for me. There's no one like you, Jesus. There's no one like you, Jesus. Glorify you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We worship you, Jesus. Truly you're awesome, Father. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name. We lift your name above, O Jesus. Lord, patuloy ka naming sasambahin sa pinakamainam naming pagsamba sa iyo, aming Ama. Lord, we're doing this, Panginoon, in all of our days, so aming Ama. We will sing praises unto you, Jesus. We will speak your praise, Panginoon, sa buhay mo, aming Ama. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Name your awesome power. Tell your mighty deeds. Declare your future kingdom. Everlasting peace. In my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. Yes, Jesus, worship you, Lord. Sing to the Lord. All your words will praise you. Your children bless your name. We speak of all your goodness.
of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life. Let's sing to the Lord all of my days. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love. Yes, Jesus, we worship you in all of our days. We worship you, we sing of your greatness. To you always, and I am captured by your majesty. In my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. Your greatness, all of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days, I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love. All of my days, I will sing of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love, your love in my life, your love, your love in my life, your love, your love in my life, your love. Yes, Jesus, we'll speak of your greatness, Lord. We'll worship you, Jesus. We sing you, Lord. We worship you, Jesus. We lift your name. Glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glorify your name. We lift your name above the Jesus. Makapaglingkod sa iyo, Lord, maraming salamat sa pagkakataon, Panginoon, na muli nararanasan pa rin namin yung presensya mo, amin. Napakabuti mo, napakadakila mo, Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O aming Ama, sa kabutihan mo. Maraming salamat sa
because you deserve these praises. You deserve this glory. You deserve this honor, O Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Takilahin mo aming Ama. Lord, maraming salamat, Panginoon. Panginoon, inaangkin na nga namin yung katagumpayan, Panginoon, sa araw na ito, aming Ama. Lord, walang gawa ng kaaway, Panginoon. Pwede umadlang, Panginoon, para kumilos ka sa buhay ng bawat isa, aming Ama. Lord, maraming salamat, aming Ama. Panginoon, sa inyo na nga namin ibinabalik lahat ng pagpupuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Let us pray before we start. Lord, Heavenly Father, we thank you and we bless your name. And right now, Panginoon, we are asking for your wisdom. We are asking for your presence to be with us. Na Lord, as we pray sa harapan mo, as we ask for your guidance to us, Lord, tulungan mo nga pong maging bukas ang aming mga puso at isipan sa mga turo mo, sa mga bagay na nais mong aming matutunan sa aming pamumuhay. Panginoon, tulungan mo kami na sa mga pagkakataong ito, gaya nga ng magiging topic namin for excellency, Lord, let us be excellent in your front, Lord God, in front of you, O God. Let us be excellent in your eyes. Na Lord, tulungan mo kami na maging mahusay na katiwala mo, na lingkod mo, na ginagawa ang nararapat sa harapan mo. Gayon din ang mga tagapakinig ngayon, O Diyos. Alam ko hindi ito aksidente. Sa hirap ng sitwasyon ngayon, Lord God, na nanunood, nakasama namin, Panginoon. Mahirap man yung sitwasyon, pero Lord, alam namin na kikilos ka. At ipapaunawa mo sa amin kung paano kami maging mahusay na lingkod mo at katiwala mo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa ipong matas na papuri, masasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, mapagpalang araw po sa bawat isa. Alam ko, na-excite tayo na muling magkatipon-tipon. Kaya lang, sa sitwasyon po natin ngayon na mas lalong pa nahihigpit ang pag-iingat ng ating bansa patungkol sa pandemya na ating nararanasan, tayo po muna ay minabuting magstay po muna sa mga tahanan para po sa ating services. And I know hindi naman hadlang sa Panginoon ang distansya kung paano siya kikilos. For as long as we are there na handang makinig at ibukas ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos at handang ayusin ang ating mga pamumuhay. At alam ko, sa mga oras na to, excited tayo na malaman yung mga sa ating serye ng ating layunin bilang isang simbahan, ng ating mga pinapahalagahan bilang isang simbahan, na we are the church that cares. Okay po, na inumpisan po ito sa commitment, which is yung letter C po natin. At ang ating letter A is accountability. And last week, yung relationship. Doon po sa mga nanood online na hindi naka-attend ng ating physical service, pasensya na po sa technical difficulties and technical troubles. Yung atin pong recording ay nagkaroon po ng dysfunction. So, dun po sa nais na sundan pa rin yung ating serye, maaari nyo pong bisitahin ang ating Chosen Young Gen na diniscuss din po doon ang about sa relationship.
And I believe even the youth can tell how relationship works and how to given importance sa mga relationships. Makakakita po tayo doon ng mga puntos na dapat po nating binabalik-balikan, na dapat po nating pinapahalagahan bilang isang simbahan at kasapi ng simbahan ng Chosen Generation Christian Church. Okay po, and right now we are heading sa ika-4 po na punto ng ating serye, which is ang excellence. And before po tayo mag-proceed, nais ko lang rin pong i-announce na sa atin pong Holy Week, which is this week. Okay po, sa ating Holy Week, meron po tayong serye ng patungkol sa 7 last words from Monday to Friday. Please stay tuned doon sa araw-araw na pagre-release natin ng 7 last words. At yung mga principles nito, atin po itong sama-samang panoorin. Tayo po ay sama-samang mag-comment and i-share po natin ito sa iba pang mga ating mga kakilala, kaibigan, katrabaho patungkol po sa 7 last words. And for the last na point ng ating series na service, okay? For a church that cares, ang service po ay atin pong ipapalabas ng Saturday, tama po ba? Saturday po natin ito i-flash sa ating page. Please stay tuned dun sa atin pong FB page ng Chosen May Kawayan. Panoorin po natin ito, subaybayan po natin. And kasi po sa atin pong Sunday service, it is our Resurrection Sunday. Atin pong isasabay sa panahon kung ano man yung dapat nating matutunan patungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Okay po? And by the way, ngayon medyo kinakabahan ako sa atin pong fourth point. Alam niyo po, I am questioning myself. Am I excellent enough? Okay po? Na sabi nga po dito, hindi po ako confident na i-preach po itong point na ito. Kasi there is a question na, am I excellent? There is a question in myself na, Lord, sapat ba yung performance ko sa harapan mo? Napapatanong ako, yung paglilingkuran ko ba ay masasabi nating amazing, kamangha-mangha, or excellent, or with excellence? Habang pinag-aaralan ko to, unti-unti kong binabalikan yung pamumuhay ko before ako naging Christian, and even after kung tanggapin ang Panginoon sa aking buhay, I am searching myself. Lord, ano ba yung mga naging achievements ko? And doon pumasok sa isipan ko, Lord, wala naman akong napatunayan. And many of us, or most of us, are asking this to God or asking this to ourselves. Wala pa naman akong napapatunayan. Paano ako magiging excellent? Paano ako magiging mahusay? Paano ako magiging mainam na lingkod ng Panginoon o mananampalatayaan ng Panginoon na wala naman akong napagtagumpayan? O wala akong maalala na mga bagay na makikita ko o masasabi ko sa sarili ko na I am excellent. And that's the question na iniisip ko habang papalapit yung panahon na ipipreach ko itong punto na to, which is yung excellence nga po, mga kapatid. Pero habang pinag-aaralan ko yung punto na ito, and one thing na nakita ko from this passage na ating pag-aaralan ngayon, na nagkaroon ako ng assurance, nagkaroon ako ng security sa harapan ng Panginoon about excellence. And let us read the Bible from 2 Samuel chapter 12. Okay po? Maaari po bang patulungan po ako? 2 Samuel chapter 12 verse 24 to 25. Ito po yung character sa Bible na kung saan pag-aaralan po natin one of the best, if not the best king na nakita o nailathala sa Biblia. Okay po? Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. 2 Samuel chapter 12 verse 24 to 25. Sabi dito, inaliw ni David si Bathsheba at sinipingang muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata.
Let's pause there bago po tayo pumunta sa verse 25. Sabi po dito, ito po, kung naka-attend po tayo ng Sunday service, pinag-aralan po natin sino ba si David, sino si Bathsheba. Etong dalawang ito, masasabi natin, not so very perfect people. And somehow, itong dalawang ito ay nag-commit ng sin sa harapan ng Panginoon. Hindi lang sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga tao. Sila ay nag-commit ng sin. Ano ba? Kasi si David, yung kawal niya na si Urias, asawa itong si Bathsheba. Paano yun, Brother Jordan? Si King David at si Bathsheba nagkaroon ng relationship. Well, tama po kayo. At yan po yung kasalanan na ginawa po ng dalawang ito. Kung naka-attend kayo ng Sunday service natin last week, ito po yung dalawa na nag-commit ng sin, which is si Urias, nagawa pang si Urias nakawal ni David, isa sa mga nasasakupan ni David na soldier, ay pinadala pa ni David sa digmaan, sa harapan pa ng hukbo o ng kanilang tropa o ng kanilang isang grupo sa harapan upang sa oras ng digmaan, unang mamamatay si Urias. At yun nga ang nangyari. Nawala si Urias, namatay si Urias, and before this, nagkaroon ng bunga sila David at Bathsheba. Yun yung kanilang unang anak. Na kung saan si David ay, nung sabihin sa kanya ni Prophet Nathan na ikaw nagkasala ka, David, ikaw yung taong nagkasala, ikaw yung tao na kung saan nagnakaw sa kapwa mo tao. Okay? At yung una nilang anak, sabi doon, nagkaroon ng matinding karamdaman. At to the point nga, pinag-pray, pinag-fast pa ni David para lang ma-spare yung buhay ng bata. Kaya lang, sa malungkot na pangyayari, itong batang ito ay binawian ng buhay ng Panginoon. Malungkot na pangyayari, pero alam nyo, there is a purpose for that. And right now, sabi nga, nagkaroon ng pagkakataon na muling sinipingan ni David si Bathsheba. Ito yung second time around that they are doing it and doing it right. Na responsibilidad na ngayon ni David si Bathsheba. Isa na to sa kanyang mga asawa. Hindi ko po sinasabi na kailangan natin ng maraming asawa. Please be stick to one. And that's one thing that you can be excellent of. Okay po? And right now, sabi nga dito, muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipinangalan ni David sa bata. Why Solomon? And the meaning Solomon, ang ibig sabihin po ng Solomon ay peaceful. Sabihin nga po natin sa ating mga tahanan, peaceful. Okay po? Na mga kapatid, ang ibig sabihin po ng Solomon ay kapayapaan. Silang dalawa nung time na sila ay muling nag-unite, sila ay nagbigay ng kanilang hayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Sila ay nakabuo ng isa pang bata. And the thing na pinangalan nila sa batang ito, it is peaceful. Pero on verse 25, as we see, sabi nga po dito, palibhasa'y mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedediah ang itawag sa bata ng ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Look at this verse, mga kapatid. Sabi dito, palibhasa'y mahal ni Yahweh ang bata. And one thing na makikita po natin from the secret of being excellent, the secret of being an excellent, faithful servant of God, is being loved by God. Sabi nga doon sa the child has been loved by God. Okay? Mahal ng Diyos yung bata. Kaya yung pangalan, Jedediah. Okay po? Jedediah. Na ang ibig sabihin, mahal ni Yahweh. Ito po yung maaari po bang bawat isa sa atin, ito yung madalas nating tandaan for being excellent. Okay?
Ito po yung keyword for us para hindi ka madismaya sa position mo ngayon. Okay po? O ma-insecure sa position mo ngayon na, am I excellent enough? Am I enough? O sapat ba ako sa Diyos? Sapat ba ang aking buhay sa Panginoon? Sapat ba ang aking ginagawa para sa Lord? Yung aking existence, yung aking pagkabuhay, yung aking eksistensya ay okay ba sa Lord? Ito po yung dapat nating sabihin sa ating mga sarili. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, you are loved by God. And the secret of being excellent, the secret ng pagiging ekselente, pagiging mahusay, pagiging mainam, pagiging best, is being loved by God. Okay po? Isa sa pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, mga kapwa ko mananampalataya o manonood sa kanilang mga tahanan, isa po sa dapat nating iniisip, hindi natin questionin kung ano yung bagay na kulang tayo, kundi kung ano ang meron tayo. Yun ay ang pagmamahal ng Diyos. For you to be excellent, you must be loved by God. Na mga kapatid, ang titulo nga ng pag-aaralan natin ngayon, natatawa na lang ako. Kasi ang title po natin is Be the Best. Okay? Ano ba yung be the best na yan, Brother Jordan? Yan na naman ikaw sa mga pagtatitle mo na para bang hindi natin alam kung seryoso ka ba sa tinuturo mo eh. Pero ito nga po, be the best. Naka-exclamation point pa yung bida. Okay po, be the best. Bakit po ba ito yung naging titulo? One time last year, may isa pong channel sa TV na napalipat ako. Pagkalipat ko doon sa channel na yon, merong isang advertisement na kumakanta. Sabi nga doon, Team Yay, be the best every day. Okay po. Bida, mayroong salitang bida. Bukod sa yung inyo pong lingkod ay nagsimulang bida-bida. Okay po. Natuwa ko doon sa kantang yon na be the best every day. Okay po. Hindi man ikaw yung being the best at some aspects, but be the best you can. Okay? Hindi ikaw man yung best, pero sinisikap mong or maging best every day. Okay po, of our lives. And ito yung isa sa mga pinapahalagahan natin sa Chosen, na we are longing for excellency. Hindi maging bida-bida, mga kapatid, but we are longing to become our best selves every day with excellency. Merong kahusayan sa bawat araw ng ating buhay. Okay po, linawin po natin. Hindi mo kailangan maging bida-bida para maging excellent ka. Kailangan mo lang isapamuhay yung best mo every day. Okay po? And the best to be loved by God every day of your life. Every day na ikaw ay nabubuhay, gumigising sa umaga, kumikilos sa buong araw at natutulog sa gabi without regrets. Okay po? Sikapin po natin, paano ba mabuhay? Paano ba maging be the best every day? Paano mo masisikap na sa bawat araw ng iyong buhay, na-exert mo yung effort na parang wala kang regrets, wala kang pinanghihinayangan, wala kang, sana ito yung ginawa ko. Alam niyo po, yun yung naging question ko on my life. Nasabi ko, kung babalikan ko lang sana yung naging buhay ko, ito sana ang ginawa ko. I am thinking na ito siguro yung pinakamainam na dapat kong ginawa. Kaya lang ang problema, wala po tayong time machine. And you cannot go back to the past showing what is the best outcome. Okay? And sometimes, dun sa mga pagkakataon na nanghihinayang tayo, lumalabas yung mga regrets natin, hindi na natin na ifo-focus, how can I become the best me?
Paano ako magiging pinakamahusay na ako sa mga susunod na pagkakataon? And the secret for this, and first and foremost, mga kapatid, sa point number 1, sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3, go. Humingi sa Diyos ng karunungan. Okay po? Dito kilala po si Solomon. Bakit po siya naging man of excellency? Bakit siya naging mahusay na hari? Bakit siya naging mainam na hari? It's because of this. Mga kapatid. Okay po. And reading from 1 Kings chapter 3 verse 1 muna. Sabi nga po, 1 Kings chapter 3 verse 1 po muna tayo. Balik po muna tayo. 1 Kings chapter 3 verse 1. Hindi po ba naisama? Okay po. 1 Kings chapter 3 verse 1. Okay, yan yung pong basahin ko po sa inyo itong mga talata pong ito. Sabi po dito, naging kakampi ni Solomon ang Faraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan ng anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol, sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Mga kapatid, ito yung background before Solomon asked for wisdom. Ito yung time na bagong kasal siya, madaming favor na meron sa kanya. Truly, he is loved by God. Okay po? And bilang sukli o bilang bilang pangpalit din sa pagmamahal na binigay sa kanya ng Diyos, highly favored itong haring ito. Kasi alam niyo po, paano ko nasabing highly favored itong haring ito? Si David na ang lumaban para sa kanya. Wala siyang naging digmaan early days of his life. Okay po? Wala siyang nakitang digmaan, wala siyang sorry for the term. Wala siyang naging digmaang sinalihan at malinis ang kanyang mga kamay mula sa karahasan. Okay po? At itong si Solomon, binigay na sa kanyang lahat. Yung dapat na panggawa ng templo, yung kingdom ay established na, yung kaharian na binigay sa kanya ni David ay established na. Mga kapatid, ang gagawin niya na lang ay mamuno. And bilang pamalit doon sa favor ng Lord sa kanya, minahal din ni Solomon si Yahweh. And one time, nung time na sila ay magbibuild na ng temple, ito po yung nangyari. On 1 Kings chapter 3 verse 6 to 9, sabi nga po dito, sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking amang si David. Dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. Next verse. At pinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayoy nakaupo sa kanyang trono, which is si Solomon po ito. Next po natin, verse 7, Yahweh, aking Diyos, ginawa mo kong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Kahit ako'y bata pat, walang karanasan. Okay? Paano natin sasabing walang karanasan? Kagaya nga na naikwento ko, ginawa na ni David ang pakikipagdigmaan. And nakaprepare na lang para kay Solomon ang mga bagay na ito. Next verse, verse 8, ngayoy nasa kalagitnaan ako ng inyong bayan, bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. And
the secret of Solomon, excellency ni Solomon, ay humingi siya ng karunungan sa Diyos. Paano ba nangyari ito? Ito po yung time na natulog siya at sa isang panaginip, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Lord, Solomon, ano ang iyong hiling? Okay, sabi ni Lord, Solomon, anong wish mo para sa paghahari mo? And ang hiniling po ni Solomon is wisdom. Okay po? Karunungan. Bakit po? On verse 9, balikan po natin on verse 9. Sabi nga po dito, sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Lord, bigyan mo ko ng karunungan. Kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Naalala ko po yung verse ng Genesis chapter 2 kung saan pinagbawalan, ano po yung prutas na pinagbawalan sa kanila? Ano po? Hindi po mansanas, ha? Hindi po apple. Yung pinagbawal po sa kanila na kainin ay yung bungang nagbibigay ng kaalaman para sa mabuti at masama. Okay, prutas yun. Pero right now, ang sabi ni Solomon, Lord, sa inyo po ako humihingi. Bigyan po ninyo ako. Bigyan mo ako, Lord, ng wisdom. Okay po? Bigyan mo ako ng wisdom para sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. One thing na nakita natin kay Solomon, ang pagkilala sa mabuti sa masama, hindi sa prutas, hindi by the books. Walang steps. Walang mga hakbangin na magsasabi sa iyo, ito ang mabuti, ito ang masama. Pumunta ka nga lang sa YouTube ngayon, pumunta ka sa kung saan-saan, maraming mga blogs or vlogs. Blogs na mga written articles and even video articles about what is right, what is wrong. Tama bang tama bang sa summer ako ay mag-Americana? Go. Tama bang kapag summer kailangan ko mag-shorts ng ganito kaiksi kasi mainit? Marami magsasabi sa iyo, go. Marami din magsasabing, wag. Pero alam niyo po, nakakatuwa sa ginawa ni Solomon. He wants to ask God for wisdom to know what is right from evil. Ano ang mabuti sa masama? Bakit? The source of wisdom o ng karunungan is God. As we look in James chapter 1, okay po, James chapter 1 verse 5, sabi nga po dito sa New Testament, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, again, mga kapatid, ha? Pwede nga isa ako dito kasi going back sa mga naging desisyon ko, ang bobo ko pala. Sorry for the term. My own opinion. Pagka binabalikan ko yung mga pamumuhay ko, yung mga decision making ko in life, Lord, kulang na kulang ako sa karunungan. At ang naging mali, Lord, hindi ako humingi sa iyo ng karunungan. Na sana mga kapatid, one way na dapat mong ginagawa para maging mahusay ay humingi ng karunungan sa Diyos. Sabi nga po dito, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Mga kapatid, ang source of wisdom, ang source ng karunungan ay walang iba kundi ang Diyos. At sagana ang Diyos sa karunungan. Mga kapatid, hindi lang kaalaman. On Genesis, sabi nga doon, kaalaman ng mabuti at masama. Ang Lord, karunungan. Anong kaibahan ng kaalaman sa karunungan? Iba, yung may alam ka. Madalas ko tong tinatanong sa discipleship. Masama bang magkaroon ng kaalaman ng mabuti at masama? Na nagiging tanong ko, and my follow-up question for that,
Masama bang magsinungaling? Masama. Bakit mo ginagawa? Madalas. Diba? Alam lang. Alam yung mga bagay. Ito po yung kaibahan ng kaalaman eh. Alam mong masama, pero hindi mo alam kung papaano gagamitin. Hindi mo alam kung papaano kumilos ng tama. At doon lumalabas ang salitang karunungan. Yung dunong, yung pagiging marunong. Okay po? At sa Diyos nagmumula ang karunungan. Mga kapatid, kapwa ako manonood, mga tagapakinig sa tahanan, the source of our wisdom is no other than God. Ang dami nating pasikot-sikot, ang dami nating paligoy-ligoy. Paano ba ako magiging mahusay? O tama, pwede ka mag-explore of being the best that you can be. Mag-explore ka para ako maging pinaka-mahusay na gitarista. Sige, mag-search ka sa YouTube, pinaka-mahusay na artist. Pwede ka magbasa ng history about arts, about creativity. Pwede. Pero mga kapatid, para malaman mo kung saan gagamitin, para malaman mo kung ano ang purpose mo, kung saan ka magiging marunong, you need to ask God. Okay po? A step closer for being the best you is asking God for wisdom. Ang paghingi ng karunungan sa Diyos ay hindi kahinaan, mga kapatid. Alam niyo kung saan ako madalas nagfe-fail? When I am doing it for myself. Okay? When I am striving by myself. Kung pinagpipilitan ko yung mga bagay na gagawin ko sa sarili kong lakas, sa sarili kong kaalaman, sa sarili kong diskarte, without asking God, nang hindi ko tinatanong ang Diyos kung ano yung dapat kong gawin. Paano ko gagawin ang mga bagay na ito? And brothers and sisters in Christ, the secret is ask God for wisdom. Okay po? Mahal tayo ng Lord. Hindi magdadamot ang Diyos, hindi manunumbat ang Diyos sa pagbibigay ng karunungan. Bakit? Kasi mahal ka ng Lord. At ang gusto ng Panginoon sa'yo, yung pinakamainam na ikaw. Yung kalalabasan mo, yung best na creation na ginawa ng Lord. Remember, when God created man, He saw that it was good. Nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At ito ang nais ng Diyos sa atin. Nung likhain niya ang tao nang naaayon sa kanyang wangis, nang likhain ng Diyos ang tao ng kamangha-mangha. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan niya. At papaano natin ikikilos ang ating mga buhay, kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Okay po? That's one of the steps, the first step of our excellency, pagiging mahusay sa harapan ng Panginoon, is paghingi ng karunungan sa Diyos. As we go to our second point, mga kapatid, sabi nga po mula dito, second point po. Okay po. Magtiwala sa Diyos upang magkaroon ng mahusay na pagdedesisyon. Okay po? Magtiwala sa Diyos upang magkaroon ng mahusay na pagdedesisyon. Bukod sa nakita natin sa pagkakataon ni King Solomon na, Lord, gusto ko ng wisdom mo para
para maghari ako, mamahala ako ng maayos. Kasi yung binigay mo sa aking responsibility ng pagiging king, kulang ako. Siguro nag-aral ito si Solomon, paano yung accounting, paano yung management, paano yung charisma, yung pag-i-speak ng tama, yung eloquent speaking. Nag-aral ito si Solomon dahil anak siya ng hari. Ang dami niyang studies, pero humingi siya ng karunungan sa Lord. Saan niya gagamitin yung mga favor na binigay na sa kanya ng Lord? Yung resources na binigay sa kanya ng Lord. And right now, he is asking God na, Lord, I put my trust in you. Lord, pinagtitiwala ko na sa iyo yung mga desisyon ko sa buhay. And after nga pong humingi ng karunungan ni Solomon, as he wake up, the next day, ito po yung nangyari. May dalawang babae, may dalawang nanay na nag-aagawan sa isang anak. Alam niyo po yung ginawa ni Solomon? Sige, dahil nag-aagawan kayo, pareho kayo nagsasabi ng kayo yung nanay, hatiin natin ang bata. Para kalahati sa isa. Yung isa, sabi ng isang nanay, sige, para patas, para pantay. Nawalan ako ng anak, mawawalan din siya ng anak. Pero ang sabi ng isa, hindi, ibigay mo na lang kasi kawawa yung bata. Paraphrasing na lang po ito. And doon nakita po on 1 Kings, basahin po natin yung verse 28, 1 Kings chapter 3 verse 28. Yung ginawang ganong pagdedesisyon ni Solomon na, sige, hatiin yung bata. Pero nakita niya doon kung sino yung nararapat na nanay. Sabi nga dito, napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari. At ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos. Let's go back from this. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos. Mga kapatid, hindi karunungan ni Solomon. Hindi karunungan ni Jedediah. Karunungan ng Diyos. Minsan pa, karunungan ng Diyos. Mga kapatid, upang humatol ng makatarungan. Okay po. There is no other righteous man other than God. Wala nang ibang matuwid at makatarungan. There is no other just except God. Mga kapatid, ang Diyos lamang ang matuwid, ang Diyos lamang ang makatarungan. Kung kaya naman makikita po natin dito na yung pagtitiwala ni Solomon sa karunungan ng Diyos ay nagbubunga. Mga kapatid, okay po? Ang pagtitiwala ni Solomon sa karunungan ng Diyos ay nagbubunga ng ng paggalang, ng takot or ng respeto. Okay po? At nakikilala ng tao kung yung karunungan mo ay galing sa iyo lamang o yung katalinuhan mo ay galing sa iyo lamang o yung bagay na ginagawa mo ay karunungang nagmumula sa Diyos. Brothers and sisters in Christ, excellency, masasabi ko nga po sa bawat isa sa atin. Excellency is not being an achiever. Opinion ko po ito, mga kapatid. Okay po? Opinion ko po ito. Bakit tayo nagfe-fail? Ba't tayo nadidismaya kung excellent ba tayong tao? Again, mga kapatid, excellence does not equate to your achievements. Okay po? Oo, may kinalaman na nagiging tanyag ka, nakikilala ka. Mga kapatid, ang pagiging excellent, hindi lamang niya nakikita sa kung ano yung
napapatunayan mo. Madidismaya ka kung kailangan mong laging may patunayan para maging excellent ka. At gagawa ka ng maraming bagay, kokopyahin mo kung sinong gusto mong kopyahin, gagayahin mo ng gagayahin yung gusto mo, yung iniidolo mo, para lang maging tanyag ka, mga kapatid. Mga kapatid, hindi yan yung excellence na ninanais ng Lord sa'yo. I am remembering this kind of interview from one of the best legend basketball player na merong taong umiidolo sa kanya. Sabi nga, eto po si ma-sidetrack lang tayo ng konti. Ito po ay si Kobe Bryant. Okay po? Tapos, merong Devin Booker po pa yun na iniidolo siya. At halos lahat ng moves ni Kobe Bryant, nung nagtapat sila, ganun, gayang-gaya. Kopyang-kopya nung isang basketballista, yung movement ni Kobe. Okay po? Dahil iniidolo niya to. Kaya lang mga kapatid, sabi ni Kobe nung time na, tawag dito, in-interview siya, sabi ni Kobe, okay lang na maging pasimula na kopyahin niya ako hanggang sa mahanap niya yung estilo na dapat unique sa kanya. At natuwa ako doon sa sinabi ni Kobe na yun. I'm not just hindi ko inahangat si Kobe, pero mga kapatid, natuwa ako doon sa sinabi niya. Kasi hindi mo kailangan kopyahin si pastor, hindi mo kailangan kopyahin si pastora, hindi mo kailangan kopyahin si Manny Pacquiao para masabing mahal ka ng Lord. Remember, babalikan natin, the thing na magiging excellent ka, it is because God loves you. Hindi mo kailangan kopyahin sino man para mahalin ka ng Lord. Okay po? Sabi nga niya sa kanyang mga salita, before mo pa man mahalin ng Diyos, God loves you na. And we love God because He first loved us. At alam niyo, one way na nagpapakita ng love ng Lord is He made you unique. Sabihin mo sa kasamahan mo sa tahanan na nanonood ngayon, unique ka sa paningin ng Panginoon. Okay po? At mga kapatid, nais ko lang pong linawin sa atin, being excellent does not equate to your achievements. Okay po? And being excellent is far from being busy. Okay po? Being excellent is far from being busy. Sabi nga po dito, ang pagiging mahusay ay malayo sa pagiging aligaga. Ano po yung gusto ko pong sabihin sa bawat isa dito? Sabi nga po dito, magtiwala ka sa Diyos sa mga tamang pagdedesisyon, tamang decision making. Why? Sometimes para maging mahusay tayo sa tingin natin, gagawin ko to, gagawin ko yan, gagawin ko lahat na lang ng bagay sa simbahan. Kaya nga po natagurian po akong bida-bida. Kasi gusto ko lahat ng bagay naroon ako. Kailangan present ako sa lahat ng bagay na yon. Pero mga kapatid, being excellent is far from being busy. Pagiging aligaga. Kung tunay na magiging mahusay ka, mula sa punto natin, magtiwala ka sa Diyos sa tamang pagdedesisyon. Ano yung dapat mong ginagawa? Ano yung napaka-importante sa Lord na dapat mo lamang na pinagtutuunan ng pansin? Kaya tayo nagkakamali, kaya tayo nag-fail, kaya tayo bumabagsak at nadidismaya sa mga desisyon na ginagawa natin because we are not focusing what God wants us to do.
We are not trusting God. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos o hindi sapat ang pagtitiwala natin sa Diyos kung kaya nabibisi tayo sa mga bagay na wala namang halaga. O sa mga bagay na hindi naman dapat yan ang iyong ginagawa. Again, mga kapatid, isa pa sa masasabi ko rin po mula sa mga bagay na ito, excellence is not equal to giftedness. Mga kapatid, ang pagiging mahusay, hindi dahil sa, o hindi ito kapantay ng pagiging mahusay. Ang pagiging mahusay ay hindi kapantay ng pagiging talentado. Excellence is not equal to being gifted. Why? Mga kapatid, kung gifted lang, marami ng tao nakikilala. Kasi ito yung pinapakita sa atin ng mundo. Yung sabihin na lang po natin, dating 163 IQ. Mga kapatid, parang unique na yun dati. Si Einstein, 160 plus IQ. Unique na kaya siya naging tanyag. Pero alam niyo po ba, ilang daan na ang mga taong lumalagpas sa 160 IQ ngayon. Kaya mga kapatid, kung pagbabasihan natin ang pamantayan ng mundo pagdating sa pagiging mahusay, pwede kang humanga. Pero mga kapatid, up to a certain point lamang yung paghanga mo sa giftedness. Hindi equivalent ng excellency ang giftedness. Okay po? Pwede kang gumaling sa larangan na meron ka. Pero hindi yun yung tinataguri ang pagiging mahusay na nais ng Diyos sa atin. Ang pagiging mahusay, hindi ikaw ang itinataas. Sino po ang naitataas? Sabi dito, ang Diyos. Naalala ko, kaya ako nagpapakabida-bida kasi gusto ko makilala sa church. And it's the sad truth, mga kapatid. Kaya ako naging bida-bida lahat ng ministry. I want to be known. And that's the problem, mga kapatid. The problem is, kaya hindi ako naging mahusay. Kasi I want myself to be known, not God. I trust myself rather than trusting God. Pinagtitiwalaan ko yung sarili ko sa mga pagdedesisyon ko sa buhay kaysa sa pagtiwalaan ko ang Diyos. At doon nagkakaproblema po tayo, mga kapatid. Again, hindi mo kailangan magpaka-busy. Hindi mo kailangan ng maraming ginagawa para masabing mahusay ka. Mga kapatid, alam niyo bakit? Sinubukan kong tumugtog ng gitara. Sinubukan kong mag-back up. Sinubukan kong tumugtog ng keyboard. Sinubukan kong umarte sa creative arts. Sinubukan kong sumayaw. Sinubukan kong mag-usher. Sinubukan ko po lahat. Kaya nga naging bida-bida, mga kapatid. Pero mga kapatid, ito lang nakita ko. Sa lahat ng ginawa ko, hindi ako ang pinakamahusay. Kasi merong mas mahusay sa akin. And if excellence is equivalent to giftedness, mga kapatid, hindi ako kailanman magiging excellent. Babagsak at babagsak ako. At hindi ko na ma-fulfill yung isa sa mga goal natin, isa sa mga purpose natin dito sa church. To become excellent. And brothers and sisters in Christ, I urge you, mga kapatid, hanapin mo yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon sa pagkakatawag niya sa iyo. And you will become secure
sa position mo sa harapan ng Panginoon. You will become secure. Magiging sigurado ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Okay po. Sabi nga on Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Nandyan po ba, kapatid? Sabi dito, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, for us not to fail, we need to trust God. Alam niyo po ba kung sino nagsulat ng Proverbs? It is Solomon. One of the wisest king, if not the wisest king in Israel. And he's saying this, mga kapatid, ang karunungan, maaari magkaroon ka ng talino, pero kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan. Sa Kanya lamang. And verse 6, sabi nga po dito, ika'y Kanyang patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin. Mga kapatid, baka sa kabisihan mo, sa pagpursue mo ng achievements, sa pagpursue mo ng kabisihan mo, at gusto mong maging mahusay o magpinakamagaling sa dapat mong gawin o sa ginagawa mo, mga kapatid, baka nakakalimutan mo ng alalahanin ng Lord. Na parang nakikita mo na lang, dapat ako to, ito ang ginagawa ko, dapat ako, nandyan din ako. The problem is, mga kapatid, kung hindi mo inaalala ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa, your works will be in vain. As we talk about dun sa mamaya pag-usapan pa po natin yung mga works na in vain. As we head to our third point, gumawa para sa Diyos bilang isang mahusay na katiwala. Let's proceed po sa verse. Sabi po from 1 Kings chapter 4 to 5, minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag at sagradong burol. Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinusunog. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip. Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Verse 4 and verse 5, mga kapatid. Bilang isang mabuting katiwala ng Panginoon, you need to serve God. Okay po. You need to worship God, at isang mahusay na katiwala ng Panginoon ay ang isang katiwalang sumasamba sa Diyos. Na makikita po natin, si Solomon, tama ang una niyang ginagawa, maghandog sa Diyos. Mag-offer sa Lord. At paano pa siya naging mabuting katiwala? Lahat po sa sa governance and even sa paano paggamit ng mga tamang materyales, saan kukuha ng mga tamang materyales, naging mabuting katiwala si Solomon. Okay po? And other verses po on 2 Chronicles. Okay po. 2 Chronicles chapter 1 verse 14 to 15. Nagtatag si Solomon ng isang hukbong binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan na mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa panahon ng paghahari ni Haring Solomon, ang ginto at pilak sa Jerusalem ay naging pangkaraniwan, lamang na parang bato. At ang kahoy na cedar ay naging sindami ng sikamoro sa paanan ng mga burol. Mga kapatid, look on how he managed God's resources. Being excellent is being a good steward. Kamusta ang pagtatites mo, kapatid?
Yung pagpapala bang nare-receive mo kay Lord, napapagyaman mo? Again, yung mga pagpapala bang tinatanggap mo sa Diyos, nagagamit mo ng mabuti? Remember, binigay lang kay Solomon itong mga karawahing ito, itong mga hukbong ito, pinag-ipunan to ng kanyang tatay. Pero mga kapatid, ang ginto at pilak sa Jerusalem, naging pangkaraniwan. Okay po? Ganon klaseng mabuting katiwala si Solomon. That God's resources, yung mga resources na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos, hindi lamang niya basta binaon, hindi lamang niya basta binulok. Mga kapatid, pinagyaman niya. The cedar tree, the sycamore tree, mga kapatid, ganong klaseng tao ang isinapamuhay ni Solomon early stages of his life. Ang ganda po, no? Sobrang excellent na si Solomon. Napakahusay na po ni Solomon. That brothers and sisters in Christ, kung ito yung pamantayan natin ng excellency, sometimes mahihiya tayo eh. Why? Siguro ng mga prayers natin, hindi kagaya ng prayer ni Solomon. Na Lord, give me wisdom. Alam niyo, minsan ang pinapag-pray natin, Lord, sana maalis na ako sa situation na to. Rather than asking God, Lord, gusto ko ng wisdom mo, papaano ako mag-move forward sa situation na to. And unlike Solomon again, sometimes we are not trusting God enough na Lord, hayaan mo muna akong kumilos dito sa problema ko. And sometimes when God is blessing us, pinagpapala tayo ng Diyos, minsan, pagpapala ngayon, ubos biyaya bukas. Okay po? Ang pagpapala kahapon, ubos-ubos ngayon. That's the problem, mga kapatid. Si Solomon nagpakita ng isang mabuting halimbawa. At wag po kayo mag-alala, mga kapatid. Magandang pag-aralan talaga natin yung buhay ni Solomon. And we can learn from him about excellency. As I conclude, mga kapatid, sabi nga on 1 Kings, sabi on 1 Kings chapter 11, verse 1a, 2a, 2b, 2c, verse 3, verse 4, verse 5, 6, 9, 10, 11. Sabi nga po dito, ang problema, mga kapatid, ang ganda ng pasimula ni Solomon. Dito na po ako magwawakas. Ang ganda ng simula ni Solomon on excellency. At dito ko po masasabi na at papatunayan sa inyo ang sikreto ng excellency. The problem is, umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Next verse. Huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at ihikayating sumamba sa kanilang Diyosan. Ang verse 3. Ang mga asawa niyang mula sa lipi ng mga hari ay 700 at ang kanya namang mga asawang lingkod ay 300. See? How Solomon did this? Nang matanda na si Solomon, nakikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan at hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Next verse. Ito po yung nakakalungkot.
Sumamba si Solomon kay Astarte, na Diyos ng mga Sidonyo, kay Milcom, ang karumaldumal na Diyos ng Amonita. Next. On verse 6, sabi dito, verse 6, gumawa ng kasamaan si Solomon laban kay Yahweh. At hindi siya, gumawa siya ng kasamaan laban kay Yahweh. As I conclude, mga kapatid, the problem, hindi si Solomon yung excellent. Bakit? Nakita niyo to? Gumawa siya ng kasamaan kay Solomon. Si Solomon kay Yahweh. On verse 9, punta po tayo on verse 9. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses nagpakita si Lord sa kanya at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang harian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Na mga kapatid, alam niyo po yung ginawa ni Solomon? Sumamba siya kay Molek, kay Semes, kay Astarte, kay Milcom. Kilala niyo po ba kung sino tong mga to? Iba't ibang tawag pero iisa lang po ito. Siya si Baal. Magkakaiba lang po ng pagkakatawag pero siya si Baal. Isang Diyos-Diyosan. And the problem is, yung pagiging excellent ni Solomon, dahil yun sa kasunduan niya kay Lord. Yung kaharian, yung fame, lahat ng yun sumunod lamang dahil una, nilapit niya yung kanyang pagmamahal, yung kanyang puso sa Lord. And he becomes excellent sa paningin ng Lord dahil minahal siya ng Diyos at minahal niya si Lord. But the problem, pagka ikaw ay sumira sa kasunduan ninyo ni Lord, excellency becomes void. Mawawala ang excellency. Balik po tayo sa verse 4. Chapter 11, verse 4. Next po natin. Meron po ba yan? Wala. Balik po tayo. Okay. Sabi nga po dito, nahulog ang loob ni Solomon. Kanino? Sa mga babae. The problem is, if your heart is not right with your relationship to God, or if your heart is not right, your relationship with God will not also be right. Kung hindi tama ang puso mo. Okay? Sabi nga po dito, nahulog ang loob ni Solomon sa kanyang mga asawa. Sabi nga po dito, nahulog ang loob ni Solomon. And mga kapatid, being excellent in God is having a relationship with God. The right relationship with God. Yung tamang relasyon sa Diyos. Yun yung sekreto, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Diyos, ang sekreto sa iyong katanyagan o sa iyong kahusayan. Kung hindi mahusay ang pagmamahal mo sa Panginoon, doon nagkakaroon ng problema ang iyong kahusayan. Sabi nga on Revelations chapter 2, verse 3 to 4, maaari po bang pakita po natin? Sabi po dito, alam ko ring matyaga kang nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. That's the problem, mga kapatid. Again, babalikan ko, hindi problema ang giftedness. You can be gifted, pero hindi ka magiging excellent.
Why? The church of Ephesus, the church of Corinth, madaming talented na taong naroon. Madaming gifted na tao doon. But the problem is, sabi ng Lord, may isang bagay na ayoko sa'yo. Hindi ka mahusay sa paningin ng Diyos kung ayaw ka ng Lord. At ang sabi dito, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. The problem is, hindi naman yung talent mo. Hindi naman yung gift mo sa Lord. The problem is your love for God. If you want to be excellent, you need to love God as He loves you. Na mga kapatid, ito po yung dahilan ng excellency po natin. On John chapter 15, verse 5. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Again, mga kapatid, ask God for wisdom. Trust God to make the right decisions and become God's good steward. Again, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos sa mga tamang desisyon at maging mabuti kang katiwala ng Panginoon. At paano mangyayari yon? Kailangan mong manatili sa Diyos. Kailangan mong manatili ang pagmamahal mo sa Panginoon. The secret of excellency is your love with God. It is doing for God, doing to God, and doing with God. Sabi nga on Colossians, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Na mga kapatid, hindi mo kailangan maging pinakamahusay na tagapagsalita. Hindi mo kailangan mahusay na tagapagturo para maging excellent sa paningin ng Panginoon. Alam mo lang kung ano yung dapat mong maging excellent? Your excellent love with God. Alam mo yung dapat mo ipagmalaki? Hindi yung talino mo. Hindi yung yaman mo. Hindi yung lakas mo. Ang dapat mong ipagmalaki ay yung pagkakakilala at yung malapit na relasyon mo sa Diyos. And that you will become excellent. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Panginoon. At sa mga oras na to, O Diyos, humihingi kami, Panginoon, ng excellent love mo. Ng excellent joy coming from you. Na Lord, kaya nga ni Solomon, O Diyos, nagpasimula siyang tama, mahusay. Dahil Lord, nagsimula siyang dama ang pagmamahal mo. Pero right now, O God, we are asking you, tulungan mo kami, Panginoon, na magsimula din ng tama. Pero Lord, wag mo kaming hayaang magwakas ng mali. The Lord, ang sikreto sa kahusayan, ang sikreto sa pagiging excellent, it's not because of our works. It's not because of our might. Not because of our knowledge. But because of your love for us and our love for you.
Lord, wag mo kaming hayaang mapalayo sa'yo. Kasi once na kami napapalayo sa'yo, wala kaming magagawa, wala kahit anuman. Gaya nga ng mga pangako mo, Lord God, ang nananatili sa'yo ay nagbubunga ng sagana. Kaya, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba, dumadalangin sa iyong harapan. Pinapanalangin ang mga bagay na ito. Lord, let us be excellent with your love, with your wisdom, with our trust in you. Lord, we thank you and we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po. Yan ay buti ng ating Panginoon, magtatapat habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy nalaan. Katulad ng pagsilag ng itong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking dakila ka, O Diyos, tapat kagatunay, magmula pa sa ugat na langit. Mundo'y magkulaman, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka,
Amen. So sana po, na-bless po tayo sa ating mensahe ngayong araw na ito. Kaya ngayon po, as we close our service, sabay-sabay po tayong tumayo kahit nasa bahay ka, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Muli, Panginoon, tinataas ka namin, dinadakila ka namin. Lord, hindi napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay, Lord. Tunay na nararanasan po namin yung best, Panginoon, na pagpapala, pag-iingat, pagmamahal. Salamat po, Panginoon, kahit hindi namin deserve, Lord, pinakita mo sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras po na ito, aming Ama, bago kami mag-close in prayer, Lord, Lord, we want to pray also, Panginoon, ang aming pag-iikapo, Lord, ang aming tithes and offering. Dalangin namin, Panginoon, na Lord, tunay na mabigay nga rin po namin yung nararapat sa iyo, Lord, yung best, Panginoon, na pagbibigay sa iyo, aming Ama, na hindi napipilitan, na hindi nabukal sa loob, Panginoon. Tulungan mo kami, O God, na gawin namin to dahil, Lord, na deserve mo yung ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, bigyan mo kami ng cheerful heart. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magamit din ito, Panginoon, para sa gawain mo, aming Ama. And Lord, right now, Lord, dalangin din po namin as we close, Lord, our service today, Panginoon. Dalangin namin, aming Ama, lahat ng narinig namin ay hindi lang po mananatili sa aming isipan. Bagkus, Lord, maa-apply po namin to sa kanya-kanya po naming buhay. Mapapersonal man to, Panginoon, may mga kanya-kanya kaming ginagawa. Nawa, Lord, mabigay namin na may kahusayan yung lahat ng gagawin namin. Mabigay namin yung best namin, Panginoon, not to please anyone, not to please people, but to please you alone, Lord. And Lord, we want to give you the best, Panginoon, na pagpupuri, Lord, na pagsamba, na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Lord, dalangin namin, Panginoon, na hindi lang sa araw nito, mabibigay namin yung best sa iyo, but Lord, in every season, in every seconds of our lives, Lord, we want to give the best for you, Panginoon. Maraming salamat po sa kabutihan mo. Patuloy ka namin tinataas, Lord, dinadakila. Samahan niyo po kami for the rest of this week at sa lahat pa ng aming gagawin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat online viewers, Lord. Maraming salamat po muli. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo na muling umawi sa Panginoon. Ibigay natin yung pinakamainam, yung the best natin na pag-aawitan at pagsamba sa Panginoon.